malapit ka na mahoyo. La 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 long yo. Stop, stop yo. Ising muna bago go. Sa feed na FB may kwento na naman. Usap-usapan online, mabilis kumalat dyan. Payaman chalik, simula ang lahat. Pero bulsa'y umiiyak sa unang paalam, scam agad. Mga pangakong sinabi parang kanta sa bata. Parap, parap, Jack and Jill vibes. Pero bato pala ang dala. Parap, parap, parap. Isang click, dalawang share. Teka muna, totoo ba yan pare? Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, sabi sa screen pero maraming naloko. Oops, next scene. Si Norman Mangusin ang laman sa balita. Sa memes at comments, halo-halong salita. May hamon na parang laro sa perya, pero rules ay malabo kaya ingat bata at tita. Ring-a-ring o roses, paikot ang kwento. Sa dulo ng rhyme, laruan ay kumpleto. Matoto ba to? Check mo muna. Safe ba yan? Basahin lahat. Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, bukang bibig palagi sa bastos na bunganga kaaway dumarami. If it's too good to be true, I can't take my eyes on you. Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, donut ka panigurado doon sa kulungan. Iyak, iyak, iyong pagsisisihan, iyong pagbabayaran kung hindi mo pinagsisihan. La 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 go. La 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 go. La 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 go. Maoyo ka na ulaong go. Palakpak, palakpak, clap, 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 clap. Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue, right back at it again with another Susan Yance content. At isang dekalibre at gatas na gatas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang season 4 ng karugtong ng serye natin about kay Norman Mangusin ay konektado pa rin to kay Norman Mangusin, mga ka-plastic, dahil nga kundi dahil kay Norman Mangusin hindi lalabas ang isa pang scammer na lumalabas ngayon sa social media. At sa wakas, mga ka-plastic, inilantad na mismo ni Pud Genius ang muka sa likod ni Sabi Filipino Lawyer, mga ka-plastic. Kalakip dito yung QR code ng NBI o PNP, mga ka-plastic. So malalaman nyo kung ano yung nilalaman yan, mga ka-plastic. So para hindi na kayo mahirapan, meron ako dito. Ayan. At yan yung lumabas sa scan na yan. Unserved po siya, and then at large po yung status with the name of Susan Gabriel Morin Yance, mga ka-plastic. Nakumpirmado naman na iniscan ko ito sa isang website, mga ka-plastic. Yan, malinaw na si Susan Yance at si Sabi Filipino Lawyers ay di umano ay iisa. Dahil ito na po yung kanyang post kani-kanina lang, mga ka-plastic. Ayan. Sabi nga ni Catherine Esguerra Canilaw, bakit ko iniskan? At ito nga po yung lumabas. Gaya ng pinakita ko kanina. 'Di ba? At large po siya. Kumbaga hindi pa na-unserve yung kanyang kaso at may warrant na po siya sa NBI kasalukuyan. Ang ganda ni Aling Susan, guys. Pinagkakalat pa niyang kamukha daw niya si Angelo De Leon nung biikan niya. Nung kabataan pala niya. Ayan. Grabe ang mga revelasyon sa FLM, The Norman Mangusin Chronicles. Pati si Peppa Pig sumali na.
At ano ang matibay na rason kung bakit si Pudgenius ay naglabas ng ganito na post sa social media? Ano sa palagay ninyo mga kaplastik? Ano ang pinagmulan ng istorya na ito? Bakit nilabas ni Pudgenius ang larawang ito? At aside pa dito, ay naglabas din po siya ng sum of captions. Ayan, si Pudgenius din ang post niyan ng mga pangalan dito. Susan Gabriel Yance, Attorney Maria Sabian Lidiste, Carl Gabriel, Attorney Gabi Gibero, and the Sabi Filipino lawyer all refer to the same. So malinaw na inilantad na ni Pudgenius na di umano allegedly na si Sabi Filipino lawyer at si Susan Gabriel Yance ay iisa. Diba? Baka sabihin na naman yan ni Kayo Sama na gumagamit na naman ng common sense. Yung defender ng vlogger na napakagurang na mahilig magmura sa mga netizens kapag hindi niya kaya yung argumento o yung mga tanong. Kaya mumurahin na lang niya. Doon siya magaling. Kaya paano mo siya hahamunin ng debate kung yun ang ipapambungad sa'yo? At walang may gustong dumebate sa kanya eh. Kahit nga si Nico David, lagi niyang pinaglalaruan sa content niya eh. Hindi na nga siya pinapansin eh. At saka yung mga comments niya sa post ni Nico David, binura mismo ni Nico David yun. Dahil akala niya papatulan siya ni Nico David. Kasi pag hindi niya kaya yung argumento, mumurahin ka niyan. Dadamay niya yung magulang mo na nananahimik sa bahay. Ganyan mag-argumento ang matalinong vlogger. Si Kayo Sama. Kaya nga even sa flip-top content niya about kay AG Power binabas na rin siya ng mga flip-top fans Kasi hindi naman niya tinatapos yung video, basta na lang siya nagko-conclude ng mga opinion niya Parang magsabi lang siya, halimbawa magsasabi ako ng salitang matalino, biglang niyang ipopost yung video. Tapos magmumura na siya sa mga opinion niya. Tapos may mga matatalinong fans sa social media na marami pa rin nagsusubscribe at nagpapalo sa kanya. Ganun kasi yung epekto ng mga nilalason sa opinion ng ibang tao. Ngayon, pag hindi niya kaya yung argumento o yung mga tanong ng netizen sa kanya, sasabihin niya, sisihin mo yung nanay mo na kung bakit ganyan ka. Sisihin mo rin yung nanay mo kung bakit ganyan ka rin. Di ba? So bakit nagkaroon ng argumento between Pudgenius at Susan ay Sabi Filipino lawyer? Dito nagsimula yun, mga kaplastik. Saan na ba yun? Ito yata yun. Kaya ko nang patayin yan kung gugustuhin ko. Kaya ko nang patayin yan kung gugustuhin ko. Kaya huwag niyo akong ina-underestimate. Do not underestimate my capability. Hindi pa naman namin natatanggap kasi yung subpoena. Announce siya ng announce. Wala pa namang subpoena. Actually, alam nyo, wala pa kaming natatanggap na subpoena. Okay, wala. Doon ako natatawa sa kanya. Napa-announce siya. Hindi pa nga sigurado yan because wala pa kaming subpoena. Wala pa kaming natatanggap na subpoena. At kahit hindi umattend ng first hearing o first preliminary investigation, we can still attend the second one. Kasi nga, as I've mentioned, wala pa kaming natatanggap na subpoena. Ang galing-galing niyang mag-announce, wala pang subpoena yung mga kalaban niya. Ito sabihin ko sa inyo guys Actually, dapat i-interrupt ko siya. Alam niyo ba kung bakit nandun siya sa heritage nung
December 29, kasi he was supposed to meet with my asset. Bibigyan siya ng 2 million pesos, saka namin siya kukunin. Kaya lang, nung pinipresent ko sa mga kasama ko itong plano kong ito, hindi nag-agree kasi delikado. O hindi ko pinush. And I have recordings to back that up. O for one, ano yung pinost ko nung 25? Diba may pinost ako, kausap niya? Asset ko yun. Inaka-live siya, tapos kausap niya. Tapos diba ini-stitch ko yung video niya na nagsasabi siya na marami siyang binili. Tsaka yung voice recording mo nasa kabilang linya. Asset ko yun. Kita mo na, nalulubugan ko siya ng asset. Ako ang naglulubog sa kanya ng mole. Ako yung may Trojan horse. Ina-explain ko ba yan sa inyo? Hindi naman. Sige, you don't need to know. Alam ko paano maglubog ng asset dyan. Kaya ko na nga patayin yan kung gugustuhin ko. Kaya huwag ninyo akong ina-underestimate. Do not underestimate my capability. Alam niyo ba yon? Na meron ng Yun. Dito nagsimula yun mga ka-plastic. Yung about dun sa mahiwagang service bell. Na kung saan ay makakaya na daw niyang patumbahin si Norman Mangusin that time. Na ang pinadala niya daw ay asset. Which is yung kapatid niya. Diba? Actually, hanapin ko pa yung pinaka-source nito kung saan nagsimula yung alitan ng Pugenius at Susan ay ni Sabi, mga ka-plastic. Nalilito ako kay Sabi, Susan. Parehas kasing katunog eh. So na ba yun? I think it's this one. English ah. Alam ko ito yun eh. Ito ba yun? Hindi ito yun. Wala yung video. Ito ba yun? Ito yata yun eh. Tingnan natin to. kapag trinidor mo kami, papatay. Ito. Dito nagsimula eh. Papatayin kita. Kasi wala naman, honestly, wala namang ambag. Kung awayin ako dahil daw ipapahama ko daw si FG, ipapahama ko daw si Makagago. Una sa lahat, si FG lang ang nag-introduce sa akin kay Ian. So paano ako yung magpapahama kay FG? Bago dumating sa akin si Ian, kausap na niya si FG. Actually, kaya ako in-involve ni FG dyan para malaman nila yung legal aspects and basis ng kung paano namin i-handle yung sitwasyon. So bakit ako yung inaaway at ako yung parang may kasalanan bakit na-involve kami kay Ian? Naghahanap yung tao ng makakatulong sa kanya. Apparently, hindi siya pinasweldo. Okay? Ang dami na niyang minessage. Lahat ng minessage niya, kinontent lang siya, pinost lang yung video niya. Nothing else, walang ginawang tulong. Pinost lang. Hanggang sa makarating siya kay Bungo, makarating siya kay FG. And then FG, natatandaan ko pa nga, tulog ako noon when FG called. Sabi niya, do you have a minute? Are you awake? Can we speak? Sabi ko, bakit? What's up? Anong problema? What's going on? Sabi niya, this guy, dating empleyado to ni Mangusin, and now he's saying, hindi siya pinasweldo, ganito. Sabi ko, teka, sandali, ingat tayo. Baka mamaya, trap yan. Ano bang sabi? Sabi niya, it's better kung sabi natin parehas. Sabi niya, sige, walang problema. Let's make a GC. Tayong tatlo with, Ayan na. ni Ian. Gage. Pugenius. So nag-GC, nag-create si FG ng GC, pinasok ako. Sabi ko, unang tanong ko, sabi ko sa kanya, anong pangalan mo? Sabi niya, binigay yung full name. Sabi ko, bago ka mag-start, gusto kong malaman mo na kapag trinidor mo kami, papatayin kita. And I'm not mincing words. Talaga? Ililibing kita ng buhay. So, ngayon pa lang mag-back out ka na kung magagaguhan tayo dito because kapag ako pinaso mo, sinunog mo ko, may kalalagyan ka sa akin. Sabi niya, hindi po, wala po akong ganong intensyon. Gusto ko lang po sana makuha yung sweldo ko. At kung matutulungan niyo po ako, pwede po akong tumayong witness para sa inyo. So there. Ganun na nga to. Ganun na naging kwento. Yun. Dito nagsimula yun sa Ian era o Ian arc
na gusto niyang ma-interviewan siya ni Makagago WhatsAppman. Pero lingid dito sa kwento ni Susan o ni Sabi pala, kasi magkatunog ni Sabi, Filipino lawyer. Ang sabi niya, kailangan bumuo daw sila ng group chat nila Puginius, tsaka siya, tsaka si Ian at the same time. At ngayon, sinasabi na doon kung ano yung mga legalities na pwede daw. Yun ang dahilan kung bakit kailangan daw idaan o pinapaalam daw ni Puginius kay Susan o kay Sabi. Yung mga legalities na pwedeng sabihin ni Ian, mga kaplastik. So ngayon, pagkapaliwanag niya, nakausap niya si Ian, gaya nga ng narinig nyo kanina, na kapag nagkamali ka sa interview o may masabi ka na pwedeng ikapaso daw niya, ay papatayin daw niya at ililibing daw siya ng buhay. So in-intimidate na agad niya si Ian that time. Kaya siguro yung pinapanood natin nitong video about do sa interview ni Makagago at ni Ian, na parang medyo gumaganon-ganon siya, yung parang kala mo may naiinip na, nagmamaneurism siya. Yun ay dahil nag-iingat siya sa mga sagot kay Makagago WhatsAppman, na once na meron siyang malaman o may sinabi na involved o konektado kay Sabi, malamang may konektado, di natin alam. Kaya nga nung eto nga lang mga nagdaang araw tumahimik ito si Sabi, mga kaplastik. After nung nababas na siya sa social media at the same time nalaman yung identity niya, pinatahimik daw siya ng ilang linggo o ilang buwan para lang sa ganitong klaseng issue. At para magkaiba kasi sila ng sagot ni Sabi at saka ni Puginius tsaka ni Nasukir, mga kaplastik. Ito kasi yung sagot ni Nasukir at ng iba pang vlogger, pati si Puginius sa usapang ito. Sana lang, no. Actually nakiusap ako sa may contact pa sa kanya na total hindi naman namin na siya binabanggit. Tanggalin niya na sa bibig niya yung pangalan namin. Di ba? Hindi yung patotsada sa ng patotsada kasi hindi naman siya inaano. Di ba? Tinawag pa tayo na puro daw tayo mga walang betlog. Kasi daw wala naman daw tayong ginagawa. Ito lang, no? Hindi naman kami pwede magkaso against Norman. Kasi wala kaming legal standing. Pero wag niyong i-invalidate na wala kaming, nasasabihin niyo wala kaming nagagawa dito. Ang tagal-tagal na namin lumalaban kanyo. Wala naman kaming napapakulong. Hindi naman kasi yun yung ano. Ako on my part, nagte-take advantage ako dito na nagte-take advantage ako dito para magpakalat ng information about something. 'Di ba? At ginagamit ko si Norman for that. Pero hindi lang si Norman yung topic ko. Ngayon, pag kami narinig ng tao yung tungkol sa, for example, yung tungkol diyan sa warrant, yung validity ng warrant, masasabi ba natin na wala akong nagawa nun? Walang nakaalam ng bago, something? No, kung yung gusto niya mapakulong si Norman at hindi niya magawa, di yun ang gawin niya. Yun ang purpose niya. Sa akin, hindi naman yun yung purpose ko . Di ba? Anyway, salamat sir. Pasensya na po sa pagraran ko dito. No? Ayan, I can't believe she actually said that all MD's interview dadaan sa kanya. Yes, hindi ka naman dumaan kay FB. Alam ko yan. Sa kanya. Di ba? Si Sir The Kings hindi naman din dumaan sa kanya. Ang dumaan lang sa kanya ay si Ian. Si Ian ay na-discover ni Puginius. Hindi siya. Si Puginius yung unang umano. Ngayon yung kiniklaim niya na na ang claim ni Attorney Sab na pinakain niya daw, ginastosan niya daw. Walang nagsabi sa kanya na gawin niya 'yon.
Di ba? Walang nagsabi sa kanya, walang nag-impose sa kanya nun. In-impose niya yun sa sarili niya. So, wag niyang ngayon ibubuy-buy sa atin. Na, ako, ginastosan ko yan. Ginastosan kong ganun. Well, ganun ba? Okay, thank you. Pero, bakit mo ginawa kung ibubuy-buy mo din? Ibinubuy-buy mo pa sa ibang tao, sa tao na wala namang kinalaman. Di ba? Yun. Sana naintindihan niyo ako. Yes. Malinaw. Salamat sir. Magandang gabi po. Salamat, tol. Ingat. Yan yung post ni Food Genius. Nag-comment siya dito kasi ayaw niya magsalita eh. Baka malaman yung identity niya. Since dami account nga si Food Genius. Ang sabi nga niya dito, I can't believe she actually and that all MG's interview dadaan sa kanya. Kailangan dumaan sa kanya. For what? Ba't kailangan dumaan sa kanya? Tapos, aside from that, hindi naman po dumaan si Sir Jaime Solis kay Susan at di rin naman dumaan si The Kings gaya nga ng sinabi ng vlogger na yon na kasama ni Nasukir at saka ni Food Genius at yung isa pang vlogger, di ba? Na dumaan kay si Sabi. Wala akong nakita na indikasyon na kailangan dapat dumaan kay Sabi itong mga ini-interview ni Makagago WhatsApp man. Para saan? Para ano? Na kailangan mong idaan sa kanya. 'Di ba? Pangalawa, nung dumaan nga kay etong si Ian kay Sabi, mga kaplastik, na dahil ang isinusumbat daw di umano na pinagkagastosan niya yung tao, pinakain, pinagtrinitan niya ng maayos. Ngayon, nagmamaoy siya sa mga kapwa-vlogger niya na siya lang daw yung gumastos at sila walang ginawa. So walang nagmando sa kanya ni sinong vlogger na sabihan ka nila Food Genius na pakainin mo yung tao. Dahil ang pinunta lang naman ni Ian that time is makuha lang niya yung sahod. 'Di ba? Kaya nga naiipit sa sitwasyon si Ian that time eh. Dahil halimbawa yan, ginawan niya, binagbantahan niya yung tao na kapag dumulas yung dila niya, ay ililibing daw niya ng buhay, ay papatayin pa niya. Dito nagsimula ang lahat, mga kaplastik. Nagkakaroon na ng civil war sa loob ng grupo nila. Kung nang nakaraan, mga kaplastik mo, di ba? Sa grupo nila ni Monique tsaka ni Kulaong, nagkakaroon na sila ng scattered tsaka ni Susan Goodman. Nag-aaway-aaway rin sila. Yan ay dahil nagkagulo sila dahil sa inilabas na revelasyon nung nakaraan, mga kaplastik, about doon sa pagsampa ng kaso ni Sabi kila Monique sa nabobobong kabataan, kay Goodman at kay Norman. Diba? Doon na sila nag-scatter, mga kaplastik. So dito nagsimula ang lahat sa alitan nilang dalawa. Ayun. At yung pa, mga kaplastik, I can't believe he actually said that all MG's interview dadaan sa kanya. Diba? Lupit. Gusto niya sa kanya lahat dadaan. Ano ka? Diyos? Sana ba yung video na yun? Meron siya sinabi that time. Nakukita ninyo nandito na naman. Nakukita ninyo nandito na naman sa Cagayan.
Sabi ko na naman, patago-tago, nandun sa kotse niya, madalas nasa kotse, tapos palipat-lipat ng mga motel-motel. Alam mo sa kagaya ng pinupuntahan niya dyan sa Peña Blanca, yun lang naman yung mayor na tumatakot sa kanya ngayon. Oo. Oo. Diyan. Dahil dyan mga kaplastik, ito po yung isa pa. Yan. Isa pa to mga kaplastik. Nagsimula ng propaganda itong si Sabi about dito kay Nasukir. Na-discover lang ni Dinya sa isang group dahil sa scam frauds saka sa humanitarian money involved na kung saan ay ipinost ni Alex Marcos mga kaplastik. Kaya actually itong taong ito nasa California. Kaya hindi magawang makasuhan ni Sabi to, taong to. Hindi niya magawang kasuhan, nasa ibang bansa. Ito, saglit lang ha. Hindi yan. Yung ko, gusto yata akong iyutin nito, hindi ako bumigay. Kadiri kasi. Kadiri. Siya pa nagsabi ng kadiri, mga kaplastik. Ay, nako. Ito. Bayag talaga yung bata. Alam mo sa laban na ito, ang may mga bayag dito. Si MG, si Mighty Manong, may mga bayag dito. Wala nang iba. Yung iba all boka. Matagal na namin nilalaban. Sinasabi namin scammer. Pero wala. They're all for the money. Para makabili ng motor. Oh, di ba? Masakit yan but it's true eh. Bayag talaga yung bata. Di ba? Ang pinaparinggan dito ni Sabi, mga kaplastik, sila po Genius, sila Nasukir, at ang iba pang mga vlogger na hindi kumikilos para isampahan ng kaso itong si Norman Mangusin. Na tinatawag niyang walang bayag. Gaya nga ng sagot nga ni doon sa podcast nila Mipo Genius na wala silang liability o wala silang kakayanan na makapagsampa ng kaso kay Norman. Gawa nga ng wala silang sapat na ebidensya o patunay na kailangan sampa ng kaso itong si Norman, mga kaplastik. At wala naman siguro, it seems like na wala naman sigurong nagawa sa kanyang kasalanan yung tao. At gaya nga na sinabi ni Makagago WhatsApp Man doon sa in-interview niyan dalawang scholarship ni Norman na yung dalaga na si Jana at si Warboga, na buti na lang na hindi nagsampa ng kaso yung dalawang dalagita against kay Makagago na inutusan ni Norman Mangusin na sampa ng kaso sa kasong naglabas ng post si Genius ng mga larawan na binabash daw di umano, yun ang dahilan. So kung sumunod yung dalawang dalagita na yon, ang tendency na mangyayari doon, mga kaplastik, wala silang sapat na ebidensya o criminal elements na mangyayari na nagpapatunay na paninirang puri yung ipinakita ni Genius doon sa post na yon. So ganun din ang mangyayari kapag ang nangyari ay natuloy yung kaso. Madadali sila doon, mga kaplastik, kasi ang kakalabanin niya si Makagago na mas maraming alam sa mga kaso pagdating sa mga kasuhan.
Kaya ang mangyayari, pag na-dismiss yung kasong yon, may possibility na ma-counter affidavit ni Makagago yon at magiging perjury yun. Pagaya nga ng ginawa ni Norman Mangusin that time na nag-file siya ng case sa Isabela na wala namang credible evidence o matibay na ebidensya kaya na-dismiss yung kaso. Kaya ang mangyayari ngayon kay Norman Mangusin ay perjury yun. Napakalaki ng bail nun. Sa sobrang laki ng bail nun, hindi mo na kayang bayaran. Kaya hindi nila magawang magsampa ng kaso itong si Pudginius, si Nasukir at ang iba pa dahil wala silang legalities o rights para doon. Kaya nga sila nagpo-posting ng mga expose ni Norman Mangusin sa bawat vlog nila eh. Hindi dahil para kumita ng pera sa social media. Yun ay dahil awareness yun. Hindi ba naintindihan nito na yan? Akala ko ba attorney ka? Ganyan ba mag-isip ang attorney na magsasalita ka ng mga vulgar na words like bayag? Wala kang bayag. Tapos minumura mo pa yung mga netizens sa social media. Kapag kontra sa pananaw mo, ibablock mo na lang dahil di mo na kaya. Ganito ba ang magsalita ang mga attorney? Bayag talaga yung bata. Alam mo sa laban na ito, ang may mga bayag dito. Si MG, si Mighty Manong, yun ang may mga bayag dito. Wala nang iba. Yung iba all boka. Matagal na namin nilalaban. Sinasabi namin scammer. Pero wala. They're all for the money. Para makabili ng motor. Oh, di ba? Masakit yan, but it's true eh. Sas. Bayag talaga yung bata. Ganun ba magsalita ng isang abogado, mga kaplastik? Kayo na lang manghusga. Kaya ganito ang naging resulta. At ito po yung isa pang kumakalat na nagpapatunay na siya ay si Susan Yance. Na naipakita yung larawan niya at nagsalita siya sa live stream ng ganito. Jay? Ano ka, Jay? Kanino kotse to? Kanino kotse to? Saan to kinunan? Ako daw to. Saan to? Matagal ko na hindi nasumsat ang cup na to. Matagal ko na hindi nasumsat ang cup na to. Matagal ko na hindi nasumsat ang cup na to. Saan kaya to kinunan? Kailangan bang i-demanda talaga to? Saan kaya to? Ano pangalan nito? Di ba nalaman natin ang pangalan nito? Hindi. Ito yung babae sa Cagayan de Oro. Hindi pa. Ang damay pa. We need to know, kanino kotse to? Kailan pa to? If we learn kung sino may-ari ng kotse, let's contact, file privacy lawsuit, file the case against George. I will talk to what immigration can do about it. Matagal na yan. Matagal ng picture yan. Matagal na yan. Hi guys! Good afternoon. Okay, so let's debunk this piece of shit. Ikaw ang i-debunk ngayon. Ngayon, nasalita siya ng matagal ko nang hindi nasusuot yung cup na to. So, aminado na siya pala yung nasa larawan, mga kaplastik. At ito yun, mga kaplastik. Saan na ba yun? Eto. Na pinosted naman ni Jejemon, mga kaplastik. Na shared naman ni Susan Goodman. At ito po yung post. This is Baboy Susan Yance, the great scammer when she delivered fake documents sa client kuno niya. Less than 200,000 pesos ang nakulimbat niya sa client na ito. Earlier, nakapagkasundo siya na magkikita sila ng client sa isang fast food pero last minute kinancel niya. Marahil na iniisip baka entrapment
And then, nag-decided na lang na puntahan ang mismong bahay ni client. In short, notice to galawang scammer talaga. So, natatuto pa siyang natakot, mga kaplastik. Ito yung sinasabi niyang matagal hindi ko na sinusuot yung cup na to At tinanong pa niya kung kanino sasakyan to, hindi niya matandaan kung kanino ito. So malamang itong sasakyan na ito ay hindi sa kanya. Dahil nasabi niya na hindi niya matandaan kung kanino sasakyan to. Ang masakit lang dito, nakita yung plate number. Na may possibility na matrace kung kanino yan. At malalaman kung saan lugar ito, kung matatandaan niya. Sa dami ba naman na na-scam ng taong ito, hindi na niya natandaan yung mga taong in-scam niya. So nagduda pa siya sa client niya na baka daw ma-entrap daw siya, kaya siyempre sa fast food sila nagkita Alam mo na, di ba, karaniwan ng entrapment operation ng mga taong nagloloko sa Jollibee dinadala. Kaya nagduda na yung hinayupak na nilalang na ito, mga kaplastik. Kaya nag-decide siya na puntahan niya itong scammer na to sa bahay mismo ng client niya. 'Di ba? Mautak. Alam niya yung gagawin niya. Biruin mo 200k yung nanakaw niya. Kaya nga napakaswerte ng taong yun kung sino man yun. Ito yung mga isa sa mga iniiwasan ni Kayo Sama, na ayaw niya mag-debunk ng mga ganito. Kasi ang layunin kasi ni Susan Goodman kung bakit siya tinag dun sa unang post niya about kay Sabi, para mahingyan ng opinion o tulong mula kay Kayo Sama. Pero ang problema, kinontent niya si Susan Goodman, na sinabihan niya na wala ka bang bayag o wala ka bang sariling paninindigan about dun sa inilalabas mong ebidensya. At sinabi pa nga niya doon na hanggang ngayon wala ka pa rin mapatunayan na iisa yung taong sinasabi mo. At marami na nga na-post si Susan Goodman Nakatunayan na ang taong sinasubject niya at yung taong way back 2017 na scammer ay iisa sa pamamagitan ng paglabas ng mga larawan na hindi naman binabasa ni Kayo Sama. Yun ay dahil ayaw niyang basahin kasi nga takot din siya sa Data Privacy Act. Ganun lang kasimple yun, mga kaplastik. Imagine mo, depender siya. Yung pinagde-dependeran niya, hindi niya kilala. Siya mismo sa next video niya, sinabi niya na hindi niya kilala si Food Genius, hindi rin din niya kilala si Sabi, pero dinedepensahan niya. The hell are you doing? Ngayon, naglabas na si Food Genius ng larawan na nagpapatunay na iisa yung tao na dinedepender mo. Ngayon, magsalita ka na. O ano yung masasabi mo? Di ba? Eto pa. Sa post nga ni Yulin Marcos, grabe ang dami nilang GC na nabiktima, di ko sukat akalain na parehas lang sila ni Kulaong. Ako bahala sa inyo sa NBI. Last post ko na ito tungkol dyan. Tahimik na lang nagagalaw. Boom! Para wala nang maloko pa. At ito po yung screenshot. Tapos malaman ko na lang mahuli na siya sa entrapment nung totoong blank. Ang daming naloko niyan, higit 7 million ang nakuha sa amin. Di ko pa sure yung ibang naloko niya. Ayan mo? Itong si Kayo Sama, dinedepender niya yung taong nagnakaw ng 7 million pesos.
Di ka ba kinikilabutan? Prevention seeker lang talaga siya. Pretension o ano? Kasi yung word pathological liar talaga. Namumuhay something niyang ate siya. Yan. Yan ang sabi niya. Attorney, sabi naman ni Susan Goodman sa post niya, Attorney, pinapatanong lang po ni Sir George na Sukir, paano ka raw kakasuhan kung hindi po nila alam ang full name at address mo? Baka pwede nyo rin daw pasabihin, especially yung address. Ayaw niya raw po kasing iligaw yung mga subpina, if ever, para makapag-file na raw po siya tungkol sa sinasabi ninyong kakatayin nyo raw po siya pag uwi ng Pilipinas. Kakatayin ng Hindorotot. Yan o. You want to spotlight, take it, don't need it. Kasuwang nyo ako. You need legal personality to file a case. Ikaw ba yung biktima? Yan ang sasagutin nyo bago kayo mag-angas-angas sa advocate. Parehas kayo ni Kulaong. Wala kayong personal knowledge ng crime. All you have is hearsay. So sige, file it. Haharapin ko yan sa korte. Ayan, next time wag mo nang i-name drop si NG. Napaghahalataan na pre-loader ka. Yun. Mga dami na niya nakakaaway. Si Yulin Marcos, si Nasukir, si Puginius at the same time, the latest. Tangina to mga fans ni MG. Putangin na ninyo, nakita nyo na sa personal, nakausap nyo? Hindi, sige, ganun gawin natin. From now on, I'll go to the side of Norman Mangusing. Norman Mangusing, you can contact me. Okay? I'll spill all the tea. 0967, okay, 489-2998. You give me a call. Yan, sige. I'm done with this shit. Gusto nyo yan eh. Ginusto nyo yan. Pagsasabi na rin ako kay MG. Gusto nyo yan ha. Gusto nyo yung ganyang bastusan ha. I know you are listening. People of Norman Mangusing are listening. Give me a call. Let's work together. Let's give this son of a bitches the thing they want. Sige. Nagme-message lang ako kay MG. Binamessage. Oo, talaga. Sinasabi ko na ngayon. Binamessage ko na ngayon eh. Binamessage ko na ngayon. Pangina mo. Pal ka rito. Anong contribution mo? Gumastos ka? Isip ko? Tangina mo. Gago. Tangina ka. Tangina to mga fans ni MG. Putangin na ninyo. Nakita nyo na sa personal. Nakausap nyo? Putangina nyo. Tangina to mga fans ni MG. Putangin na ninyo. Nakita nyo na sa personal. Nakausap nyo? Grabe, no? Ang mangyayari, kaya pala napatahimik sa live stream kanina si Norman Mangusing. At pinakita niya itong larawan na ito, mga kaplastik about dito sa video na ito na kumakalat. Na Norman Mangusing, you can contact me, I'll spill all the tea. So ibig sabihin nun, ilalabas na niya lahat. At sasayangin na daw niya ang mga bagay-bagay na pinaghihirapan na ipinaglalaban ng mga vlogger na ipahoyo itong si Norman Mangusing. Kasi noon pa niya sinasabi yan na kaya niyang ipadismiss yung kaso ni Norman Mangusing once na meron siyang hindi kaaya-ayang naririnig sa mga kasama niyang vlogger about tungkol kay Puginius, 'di ba? Yung mga noon pa yan may nagkakaroon sila ng alitan, mga kaplastik na kung saan talaga na pinapakita niya na binabantaan niya yan sila Puginius, lahat ng iba pa mga kasama na lumalaban against kay Kulaong, na mababalilwala lahat yung mga isasampang kaso. Even sa Makagago WhatsApp man may maano rito hindi siya actually involved. Yung maano lang siya, ma-wasted lang yung mga kaso na isasampa ni Makagago. Kasi nga ang gagawin nga ni
Sabi, mga kaplastik, ay magsasanib puwersa siya kay Kulaong. Mga kaplastik. Kaya nga ang tawag dito sa tandem nila, ito na ba ang umpisa ng suman? Norman tsaka Susan naging Nako. Kaya pala yung kaninang nag-livestream si Norman Mangusin ng hapon around mga 5 o'clock o 4:30 PM nitong ano ba to? February 4, 2026 na wala siyang sinabi na ang sa pagkakasabi ni Norman tapos na daw siya sa mga ganong bagay. Hindi na daw niya kakalantariin itong taong ito. Wala na daw siyang pakialam. Yun ang pagkakasabi niya sa live stream. Nakalaunan, na-delete yun. Na-delete yun. Hindi ko lang alam kung ang tinutukoy ni Kulaong dito yung tungkol dun sa 2 dalagita o kay Sabi. Kasi matapos niyang i-play tong video na ito na meron din siyang kopya, ang sabi niya dito ay parang wala daw siyang pakialam sa mga alitan nila ano. Hindi nga niya binabanggit na nag-aaway-aaway na sila po genius eh. Yeah. So nangangahulugan na parang may magkakaroon ng changing situation. Na kung saan ay mangingialam na itong si Sabi na pilit na niyang i-contact itong si Norman Mangusin para makipag-ayos daw at masayang lahat ang mga isinampang kaso laban kay Norman Mangusin. So totoo ba yun? Totoo kaya ang sinasabi ngayon ni Sabi, mga kaplastik? Ano sa palagay ninyo? Kung ganun ang mangyayari, eh malaking gulo nga naman yan. Kaya nga sinabi ko to kay Makagago WhatsApp man hanggat maaga pa. Tanggalin mo na sa grupo yung mga anay na posibleng makasira ng kredibilidad mo, integrity mo at ang reputasyon mo bilang isang vlogger na nagde-debunk ka ng mga anomalya ni Norman Mangusin. Tapos in the end of the day, biglang mamamagitan nitong taong ito at makikipagsanib puwersa siya kay Norman Mangusin. So hindi ko lang sure kung tactical lang to ni Sabi para magtiwala si Kulaong sa kanya at babalik na rin siya in the end. Parang kagaya sa wrestling, di ba? Na nagta-turn heel yung mga karakter, biglang nagiging kontrabida yung mga bida. At yung mga, halimbawa, sumama siya sa mga villain, tas biglang magta-turn heel into the baby face. So parang ang gulo na. Imbis na mahuhuyo na si Norman Mangusin ay parang lumalala na ang sitwasyon. Diba? So yun nakakalungkot. Kaya ko nang patayin yan kung gugustuhin ko. May follow-up post pa nga si Prince of Food Genius. At 7 PM, I will post the 2 warrants involving Susan Yance. After that, I'm done. Or maybe I'm not. Yun lang. Papail siya ng kaso. So hindi ko lang sure kung ito nga po may mga isa pa siyang account na Arabic sign. Ito yata yung AI Zoot na tinutukoy ng isang kayosama.
Ayan. Adrian Lumakiko, siya din ba ito? Kasi ang nakalagay sa comment, yung kapatid ko dapat kasali sa PBBT time ni Kim Chu. Gusto ng PBB si utol ko yung paglalakarin, papaswim naked pool. 14 lang ang kapatid ko noon, hindi kami pumayag. Kumain pa naman kami ng 10k a day. Hindi kapit hindi kapit sa patalim. Sabi Maria S. Libiste, wag mo nang idamay ang PBB. Gumagawa ka na lang ng issue, dapat sana marami nang nagrereklamo. At ang reply nitong Arabic account na to, Bel Ramos, sana pinutok ka na lang ng tatay mo sa unan. Enabler ka. Sino ka to say na gumagawa ako ng issue? My last name is already enough to cause an issue, tonta. At nagreply nga tong si Food Genius, saan yan ng combo. Sa totoo, dati siyang call center agent. At nagtugma yun, mga ka-plastic ha. Diba, yung nahuli way back 2017 na scammer, dati ring call center agent yun, mga ka-plastic. So malinaw na nagtutugma yung mga opinion ng netizens at ang opinion niya ni Food Genius. At the same time kay Susan Goodman ay nagtutugma-tugma yung mga ebidensya na nilalabas niya at ipinopost sa social media ang mga larawan. Tapos itong si Kayo Sama na matalinong vlogger ay hindi pa rin niya magets yung sinasabi niyang hinahanapan niya ng ebidensya na patunay na iisang tao yung subject na kinokontent nila. Kasi nga matalinong vlogger siya eh. Ay nako. Ganyan talaga pag matanda na. Nagkakaroon na ng demensya. Diba pag matanda na, yung bigla-bigla na lang magagalit ng walang dahilan. Tapos pag mumumurahin niya yung mga kausap niya. Ganun yun. 10k a day pala yung kung kumain, kaya pala maalsa yung muka. Ano pa nga ba? Tsaka kaya nga ginagalis na siya dahil sinusumpa na siya ng Diyos eh. Diba? It's a sign yan na sinusumpa na siya ng Panginoon eh. Sa dami niyang niloko, biruin mo 7 million nanakaw niya, 200,000 ninakaw niya. Diba mga ka-plastic? Ayun. So hanggang dito na lang muna yung opinion ko. Napakarami kasi akong na-save na context about sa kanya na hindi naman, ito po yung last na. Payag ka. Payag ka. Papayag ka ba? Hindi ka magagalit sa akin. Kasi baka mamaya, iba na naman ang alam mo, maging kwento, putang inayari na naman ako eh. Kasi yun talaga ang plano ko. Eh parang ngayon, pinupush niya yung collab na yan, na parang kapag daw nagsalita ako, laban ka na FG, ganyan, laban sa'yo, ganyan. Ang mangyayari daw, i-spare daw niya ako sa kaso. Hindi na daw niya ako pa-aresto. Yung mga pinagsasabi niya. Gago nga, gago talaga yun. Yun ang plano ko kasi talaga. Pag pinaakit ako sa live, doon ubabakbaka ng putang ina mo kang putang ina mo abnormal, pangit! Gaganong-ganunin ko talaga siya. Ang gusto kong gawin, kontakin ko, i-message ko sa Viber. Sasabihin ko sa kanya, Norman, nakita mo kung gaano ako gumalaw. Nawala ka ng lisensya dahil sa akin. Credit grabber pa siya, no? Pati ba naman yung pagtanggal ng lisensya ni Norman Mangusin, mga ka-plastic? Siya daw yung nagplano doon. Diba si Asik Lakalinaw ang dahilan kung bakit natanggal ang lisensya ni Norman Mangusin? Wala namang binanggit si Makagago WhatsApp man na may isa akong attorney ang gumawa ng paraan para mapatanggal ang lisensya ni Norman. Ito naman si credit grabber.
Lahat ng nangyari kay Norman, galing daw sa kanya yon kung bakit nawalan ng lisensya. Abay matindi. Sasabihin ko sa kanya, Norman, nakita mo kung gaano ako gumalaw. Nawala ka ng lisensya dahil sa akin. Tayo na marami ako naging abala sa'yo. Kaya ko lahat ibalik yan. Pero gusto ko, paakitin mo ko sa live mo. Dulo, pag nagbati na tayo, saka ako papakita yung mukha ko. Payag ka ba sa ganun? Kasi kung payag ka sa ganun, let's do it. Ganyan. Tapos pag nasa live na kami, putang ina mo kang hayop kang pangit ka! Duwag! Duwag! Ganun. Parang abnormal na, no? Nakikipag-deal with siya kay Norman Mangusin. Tapos papayain daw sa live stream. Palagay mo ba magkakaroon ba ng live stream sa korte? Di ba pribadong argumento yon? Kahit nga yung nagkita sila ni Norman Mangusin tsaka ng kamag-anak ng asawa ni Makagago WhatsAppman. Hindi nga nila nilabas yung video na nagkukumahog bumaba si Norman Mangusin sa hagdanan na nagkakanda-subasob na Takot na takot doon kay Madam Beron Tapos sasabihin mo, magla-live stream siya sa korte. What the? Para pahiyain si Kulaong. Yung mga kalokohan, no? Tapos nag-edit pa siya ng mukha ni Nasukir. Ang galing ng pagkaka-edit. Gagawa na lang ng larawan. Kalokohan pa. At pwede siyang kasuhan ni Nasukir dahil dito. Mga ka-plastic. Dahil pinamukha niya sa social media accounts niya na nakamugshot siya na pinatungan lang niya ng pangalan ni George Villario. Na idinebunk naman, mga ka-plastic, ni Susan Goodman. Nasaan na yun? Ito po yung original post. Sabi nga ni Susan Goodman, mga ka-plastic, grabe ka na talaga, attorney. This time mas ipinakita mo lang kung gaano ka trying hard na kasinungalingan. As well as Norman. Although, kitang-kita naman ng sa edit mo na pang thunders na peke ito. Hinanap pa rin namin yung original post dahil baka may mapaniwala ka pa dito sa mga utu-utu mong followers. Akala mo clever ka na by using old FB photos. Sorry, kayang-kaya ka naming hanapin yan. Kayang-kayang hanapin yan. Ganyan ka pala kapag nasusukol ka na. Kawawa ka naman, bugbog sarado ka kay George Nasukir. At pwede siyang mademanda ng cyber libel dahil dito. At ito yung original post na ipinost po to ng Leader News Philippines, mga ka-plastic. That was December 7, 2020. Ng Region 4A number 7, most of wanted person arrested for a rape case na nagngangalang Mark Vincent. At ito yung edited photos niya na pang-chip. Na pang-chipipay, mga ka-plastic. Gagawa na lang ng edited photos, hindi pa niyan ikinat yung leeg ng tao. At hindi pa tugma yung gradient color. Para ka pala katulad ni Dean Chase na mag-e-edit na lang ng video, halatang AI pa. Yung sa'yo hindi na nga AI pang PixArt na nga yan pang Photolab yata yan o Pixelab. Ewan ko, mag-e-edit na lang, katangahan pa.
Pwede ka pang mademanda ni Nasukir niyan. Cyber libel. Isang malaking opportunity to dahil may ebidensya siya. Posted ni Sabi Pilipino Lawyer. Kamakailan lang. Di ba? Ito yung tawa ng scammer. So, hanggang dito na lang ang aking komentaryo mga kaplastik. Di ako makapagpaalam. Hanggang dito na lang ang aking opinion mga kaplastik, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastik? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.